Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang mag-asawang senior citizen matapos hindi na makalabas pa o kanilang nasusunog na bahay sa Barangay Fortune sa Marikina City. Ang masaklap, wala silang kasama sa bahay nang sumiklab ang sunog kaninang madaling araw. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Patay ang dalawang senior citizen matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Champaca 2, Barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Kinilala mismo ng anak ng mga biktima ang mga nasawing sina Tatay Angel Ereño, 80 anyos, at asawa niyang si Nanay Adelina, 83 anyos. Kwento ni Telma Borosa, may ibang kasama sa bahay ang kanyang mga magulang na ang isa ay bedridden pa, pero lumabas ito para bumili ng pagkain pasado hating gabi. Matagal bago mapakana kasi maraming ma-order. Ngayon biglang may narinig siya na parang may sunog daw. Ang bilis niya tumakbo kasi may dalawang matandang kailangan. Mahirap itayo yung tatay ko, parang bedridden siya. Kaya nung nalaman niya parang may sunog bandaron, tumakbo daw siya pabalik. Iniakyat sa ikalawang alarma, ganap na alas 12:45 ng umaga bago idineklarang fire out ang sunog, 1:39 ng madaling araw. Pero pasado alas 4 na ng umaga, tuluyang nahugot ng mga sunog na labi ng mga naipit. Nananatili ang higit sa 10 pamilyang nasunugan sa multipurpose hall ng kanilang kalye na pag-aari ng barangay. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng mabilis na pagkalat ng apoy dahil mismong mga narito ay blanco sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isa sa mag-asawang pinaulanan ng bala sa Kawayan, Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isa patay at isa sugatan matapos pagbabarilin ang mag-asawa ng hindi pa nakilalang suspect sa Purok 10, Barangay Poblasyon, Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizoma, hepe ng Kawayan PNP, ang mga biktima kinilala na si Daniel Ciares, 60 anyos, namatay dahil sa tama ng bala, at sugatan naman ang asawa nitong si Leticia Ciares, 58 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Rizoma, patuloy na ginagamot ang asawang biktima sa Kawayan District Hospital habang ang asawa nitong namatay ay nasa funeral parlor na sa ngayon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang inaalam ng kapulisan kung ano ang motibo ng nasabing krimen at pagkilala sa mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 29 anyos na lalaki ng binaril ng kanyang kaibigan na kasama niya sa inuman sa Barangay Tumkon, Ilaya, Bayan ng Bototan, Iloilo. Ayon kay Police Captain Jersey Besas na hepe ng Bototan Municipal Police Station, magkasama na nag-inuman ang biktimang si Jasper Bermejo at suspect na si Novemar Murillo, 36 anyos. Lumalabas sa investigasyon ng pulis na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang biktima at suspect hanggang sa nagkasagutan. Dito na bumunot ng 45 caliber pistol ang suspect at binaril ang biktima. Dinala pa sa ospital sa nasabi ring bayan si Bermejo, ngunit namatay dahil sa tama ng bala sa lieg at dibdib. Nadakip naman si Murillo at sinampahan na ng kasong illegal possession of firearm at murder. Sa age 39 ay ni Grace Bravo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang naitalang major damage sa mga paaralan dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na maramdaman ang lindol noong August 19. Ito ang sinabi ni DepEd Information Officer Davy Aplan. 612 ang kabuang bilang ng mga paaralan sa Northern Samar at 24 naman ang mga paaralan ang nakapag-report ng damage, ngunit may tuturing lang naman daw ito na minor. Ayon sa report ng DepEd, sinabi ng nasabing information officer, nagkaroon ng validation ng DepEd sa nasabing mga paaralan at walang reported na major damage. Pinapayagan naman ang modular learning kung sakaling major damage ay isang paaralan para sa seguridad ng mga mag-aaral. Pero nilinaw ng DepEd na back to normal ang klase sa nasabing mga paaralan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balita mula sa Davao City. Nahulog sa mga kamay ng otoridad ang isang tulak ng iligal na droga sa ikinasang drug bypass operation ng Bahada Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Jetro Joy Salanap, Acting Station Commander ng Bahada PNP, pasado alas 10 ng gabi sa 477 Ali Malvar Street, Purok 4B, Barangay 7-A, Davao City. Ang suspect ay nakilalang si alias Gerald, 24 anyos, sa katira sa nabanggit na lugar. Batay sa report ng kapulisan, pinusasan kaagad ang suspect matapos nabilan ng isang agent nagpanggap na pusher buyer. Nakuha sa posisyon ng suspect ang inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 ang standard value price. Nakulong na ngayon ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tag-ulan na naman at kasabay nito syempre ang hindi maiiwasang pagtatampisaw ng mga chikiting sa baha. At bagamat mukhang nakakaaliw ang paglangoy sa natural swimming pool, mahigpit na nagpaalala ang Department of Health na kaakibat nito ang banta ng leptospirosis na karaniwang nakukuha mula sa ihi ng hayop tulad ng daga. Ano nga ba ang leptospirosis at mga banta nito sa ating kalusugan? Alamin sa Expert's Opinion Report na ito. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at sunod-sunod ang mga pagbaha. Naglipana na naman ng iba't ibang kaso ng waterborne diseases. At isa na nga riyan, ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng ihi ng mga hayop tulad ng aso, baboy at daga. Bagay na mas napapadali kapag na-expose ang tao sa maruming baha. Ayon sa mga doktor, may dalawang phase ang leptospirosis na dapat bantayan. Una, ang leptospiremic phase. Dito makakaranas ng panghihina ng katawan ng tao na parabang siya ay may trangkaso. Ilan sa mga paunang sintomas nito ang pananakit ng ulo at kasukasuan, pagsusuka, pagdudumi, pamumula ng mata, at pagpapantal ng balat. Karaniwan itong lumalabas sa unang 2 linggo ng pagkakasakit. At ikalawa, ang immune phase. Sa puntong ito, ang bakterya ay nakapag-penetrate na sa vital organs ng tao at dito na magsisimulang maglabas ng antibodies ang ating katawan laban sa virus. Sa matitinding kaso, pwede ring makaranas ang pasyente ng internal bleeding, kidney damage at jaundice o paninilaw ng mga mata at balat. Sa tala ng Department of Health nitong July 21 hanggang August 3, 2024, pumalo agad sa 255 ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa. Bunsod na rin ng mga malawakang pagbaha, habang umakyat naman sa 224 na individual ang namatay dito sa unang 3 quarter ng taong 2024. Paalala ng Health Department, ugaliin ang maayos na waste segregation, iwasang lumusong sa baha lalo na kung may sugat, panatilihing malinis ang loob ng bahay para hindi ito pamugaran ng mga peste. At higit sa lahat, magpakonsulta agad sa doktor. Magbubukas ang bagong tahanan para sa mga student-athlete. Yan ay matapos i-anunsyo ng Athletic Association na UAAP ang pagpapatayo nito ng Home of the UAAP para sa mga future event ng Liga. Ang pasilip sa proyekto na yan sa report ni Millie Borja. Ipinasilip na ang bagong tahanan ng UAAP. Isang state-of-the-art arena ang inaasahang sisimulang ipatayo sa Amang Rodrigo Avenue sa Pasig City. Ang naturang arena ay tatawaging Home of the UAAP. May lawak na 1.8 hectares bilang venue para sa mga UAAP event na kayang mag-accommodate ng tinatayang nasa 6,000 katao. Inilunsad ng UAAP ang naturang proyekto katuwang ang Akari Lighting and Technology Corporation bilang suporta sa pag-usbong at lumalaking demand ng liga. Para kay UAAP Executive Director Attorney Rene Sagisag Jr., ang itatayong Home of the UAAP ay hindi lang para sa liga, kundi tahanan din ng mga student-athlete na nagre-representa sa puso't diwa ng UAAP. Target simula ng naturang proyekto sa huling quarter ng 2025 at inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports.
Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang pinatunayan ng SB19 kung bakit sila ang tinaguriang Kings of P-Pop. Ang grupo kasi na binubuo ni na Pablo, Stel, Josh, Justin at Ken, humakot lang naman ng 12 nominasyon sa ika-37 edisyon ng Awit Awards. Ang iba pang detalye tinutukan sa Showbiz Report na ito. Most nominated artist ang tinaguriang P-Pop Kings SB19 sa 37th Awit Awards. Ang mahalima, humakot lang naman ng 12 nominasyon. Kabilang na riyan ang Album of the Year, Record of the Year, Best Dance Recording at Song of the Year para sa kanilang smash hit na Gento, kung saan makakatapat nito ang pantropiko ng Nation's girl group BINI. Gayun din ang Raining in Manila ng bandang Lola Amor, Ere ni Juan Carlos at Saan ni Maki. Sa naturang achievement, special mention naman ng 18 of fans ng grupo para sa kanilang walang sawang suporta. And speaking of 18, nasa final round na nga mga ito ng Billboard Fan Army Face-Off 2024. Samantala, kamakailan lang, pinusuan din ng P-Pop fans ang dance collab ng SB19 at Alamat. Gayon din ang kanilang paghataw kasama ang ilang miyembro ng Horizon. Sa August 28, aarangkada ang limited nationwide screenings ng pagtatag na documentary ng SB19. Para sa MBC TV Network News, ito pang yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Miss Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.